Birth of the Ten Tails Jinchuriki. Habang ang kanilang estratehiya sa pakikipaglaban ay nagaganap, napansin ni Yin Kurama sa loob ni Minato na ang mga kilos at pananalita ni Naruto tungkol sa kanyang ama ay sapat na nakakaantig upang maantig ang kalahati nito. Sinabi rin ni Yin Kurama kay Minato na huwag pansinin ang mga salita ni Obito dahil hindi siya ang responsable sa alinman sa mga trahedyang iyon, at sa halip na iwanan ang kanyang anak upang gawin ito, dapat din siyang kumilos. Nang maglaon, nang mag-bump fist sina Naruto at Minato, nagtagpo ang Yin at Yang Kurama, at ang Yang Kurama ay binati ang isa pang kalahati nito nang walang pakialam at hiniling na ibahagi ang chakra nito, na humantong kay Yin Kurama na mapansin na ang paghingi ng chakra sa sarili ay isang kakaibang sitwasyon. Gayunpaman, nang maghanda ang mag-ama na harapin si Obito, nag-bump fists din ang dalawang Kurama habang naghahanda silang simulan ang kanilang estratehiya. Habang nagsisimulang maghalo ang kanilang chakra, nag-usap ang dalawang lubo tungkol kina Minato at Naruto, na humantong kay Yin Kurama na magkomento na si Naruto ay dapat na may ilang pagpapalaki upang ituring ang isang tailed beast bilang isang kasama. Habang sinusuot ni Naruto ang tailed beast shroud at naghahanda na atakihin si Obito, para lamang mapaalalahanan na ang mga pag-atake ay sa Shinjutsu lamang gumagana. Ipinaalala niyang Kurama kay Naruto ang panahon ng pagsalakay ni Pain na ang dalawang mode ay pinagsama, at nabanggit na habang kinamumuhian niya ang paggamit ni Naruto ng ibang kapangyarihan sa halip na sarili nito, papayagan siya nitong gamitin ang Sage mode habang ginagamit din ang sarili niyang kapangyarihan. Pinayuhan ni Yin Kurama si Minato na sundan ito upang maibigay niya ang malakas na suporta para sa kanyang anak. Ang dalawang shinobi, na nababalot sa anyo ni Kurama, ay lumikha ng isang higanteng Shinjutsu Enhanced Rasengan, at dinala ni Tobirama sa lokasyon ni Obito. Gayunpaman, inaasahan ni Uchiha ang pag-atake at nagawang i-deflect ito. Muling tinasa ang kanilang estratehiya upang sirain ang mahiwagang itim na sangkap. Sina Naruto at Minato ay bumuo ng isang Shinjutsu Enhanced Tailed Beast Ball, ngunit mabilis na lumikha si Obito ng isang kompletong replika ng Ten Tails Tree Form, at ang mga ugat nito ay nagsimulang habulin at sumipsip ng chakra mula sa sinumang nasa landas nito. Habang ang mga allied shinobi forces ay nagsimulang mawalan ng pag-asa, si Naruto, sa pamamagitan ng telepathy ni Ino Yamanaka, ay naghatid ng kanyang mga alaala at damdamin sa kanila, na ibinalik ang kanilang determinasyon na lumaban. Matapos ilipat ni Yin Kurama ang karamihan sa kanyang chakra sa kalahating yang nito, sumali si Naruto kay Sasuke sa kanilang team assault laban kay Obito. Gamit ang isang Senjutsu Enhanced Tailed Beast Ball, pati na rin ang pagpapaputok ni Sasuke ng isang Senjutsu Enhanced Arrow gamit ang kanyang Susanoo Bow, sinira nila ang sphere na ibinalot ni Obito sa kanyang sarili habang sumusulong siya. Nagpatuloy ang labanan, na nagresulta sa pagkasira ng Susanoo ni Sasuke at Tailed Beast Mode ni Naruto. Gayunpaman, tumayo ulit sina Sasuke at Naruto, ang kanilang mga determinasyon ay hindi nasaktan, at pagkatapos ay ipinakita ni Sasuke ang kanyang huling Susanoo upang balutin ang Tailed Beast ni Naruto. Gamit ang telepathic force, naglink sina Naruto at Sasuke. Tinawag ni Naruto ang kanyang mga kasama na nagtipon sa kanyang tabi, lahat ay nagsusuot ng Tailed Beast Mode mantles habang pumapasok sila sa mga buntot ni Kurama. Gamit ang Rasengan na nilikha ni Naruto, inatake nila at sinira ang kalasag ni Obito, na nagpapahintulot kina Naruto at Sasuke na maghatid ng isang nakapipinsalang atake laban kay Obito, at pinipilit bunutin ang lahat ng chakra mula sa mga tailed beasts. Sa pamamagitan ng pinagsamang pagsisikap ng mga allied shinobi forces, ang lahat ng mga selyadong tailed beasts ay kinuha mula sa katawan ni Obito, binabawasan ang 10 tails sa loob niya pabalik sa walang laman nitong shell. Habang sina Naruto at ang iba pang allied shinobi ay pumunta upang tulungan si Hashirama laban kay Madara, ipinaliwanag ni Yin Kurama kay Minato na nag-aalaga sa natalo na si Obito, na hindi siya nasa mortal na panganib mula sa pagkuha dahil ang demonyong rebulto ng Outer Path ay puno pa rin ng malaking halaga ng enerhiya sa buhay, ngunit ginawang hindi gumagalaw sa loob ng ilang sandali. Sina Naruto at Yang Kurama ay muling pumasok sa Tailed Beast mode upang sumali sa iba pang Tailed Beast sa pag-atake kay Madara, ngunit ang Uchiha ay nakaligtas sa kanilang mga pag-atake at umatras sa isang ligtas na distansya.
Matapos niyang matanggap ang kanyang sariling Rinnegan mula sa isang puting Zetsu clone, mabilis na tinawag ni Madara ang demonyong rebulto ng Outer Path mula sa katawan ni Obito at ginamit ang Rinnegan upang itaboy ang mga tailed beasts. Habang ang mga tailed beasts ay natigilan, sinimulan ni Madara na ikadina ang mga ito at naghanda na alisin sina Yang Kurama at Gyuki mula sa kanilang Jinchuriki. Habang nabigo si Naruto na kanselahin ang tailed beast mode, nakipag-ugnayan si Yang Kurama kay Gaara upang ilipat ang kalahating yin nito mula kay Minato upang iligtas si Naruto, na hiniling sa kanya ang tulong bago ito makuha at masil sa loob ng estatwa kasama ang iba pang tailed beasts. Sa kasamaang palad, inilagay ni Black Zetsu ang sarili sa pagitan nina Naruto at Minato nang ilipat dito ang Yin Kurama na nagiging Jinchuriki nito sa proseso. Habang dumating si Madara, na ngayon ay ang Ten Tails Jinchuriki, tinangka ni Black Zetsu na bumalik kay Uchiha kasama ang kanyang kaliwang Rinnegan at Yin Kurama, para lamang mapangibabawan ni Obito si Black Zetsu at mapanatili ang kanilang pagsasama. Matapos magpasyang tulungan ang mga allied forces na pigilan si Madara, nagtrabaho si Obito kasama si Kakashi upang i-teleport si Naruto sa dimensyon ng Kamui at di nagtagal ay sumali sa kanya. Doon, ipinagpatuloy ni Obito ang paglipat ng Yin Kurama kay Naruto. Sa loob ng subconscious ni Naruto, habang nakikipag-usap siya sa espiritu ni Hagoromo, si Yin Kurama kasama ang mga bahagi ng chakra ng iba pang tailed beasts kabilang sina Gyuki at Shukaku, na ninakaw ni Obito kay Madara at eselyado din sa loob ni Naruto, ay nagpakita upang sumali sa pulong. Ipinahayag nila ang kanilang patuloy na tiwala sa Sage at ang kanilang paniniwala na si Naruto ang anak ng propesya. Nang maglaon, matapos bumalik si Naruto sa larangan ng digmaan, nagawa ni Madara na makuha muli ang kanyang dalawang mata. Pagkatapos ay nagpatuloy siyang magsagawa ng Chibaku Tensei upang mag-set up para sa Infinite Tsukuyomi. Pagkatapos nito ay binigay ni Yin Kurama kay Naruto ang chakra para magamit niya ang Tailed Beast Ball Rasen Shuriken laban sa mga satellite ng Chibaku Tensei. Salamat sa panonood, magpatuloy sa kasunod na bahagi.